by broadcast laws and KBP rules. Yeah, good afternoon. It's 3:05. Yeah, 3:05, 3:04. Yeah, we will now open our arangkada. Yes. At dalawa lang kami ni Dalawa Sir lang Kari. kami. Oo. Dahil mukhang busy ata si... Hindi, actually, dinala siya sa hospital. naku O, talaga. nagpa-check na sobrahan kagabi. Ah, Sa practice, Saan na sobrang, sir? Sa gym. I see. Sumakit yung likod. Kala ko saan na sobrang si Brad Dominic. Brad Dominic, ingat! Palagpasin natin ng Pasko. Hindi, tumawag siya eh. Sabi niya na baka raw sumunod siya. Sabi ko, okay. Sige. galingan mo. At Sige lang. ikaw yung napakagaling mo sa gabi. Kaya Sa nga. kaka-gym mo. Siya, liwanagin niyo yun, ha? Hindi, sa gym. Sa gym. Panggabi siya sa gym. Ganun Oo, ba? panggabi sa Nagtuturo gym. siya, instructor Tuturo siya, siya. Okay. Kaya pala Bisikleta ang laban nun eh. Parang biking. Kaya pala magandang katawan ni Brad Dominic eh. Ayan. Yeah. Ayan. So- Ayan. Ako, may good news tayo. Bago natin pasok ang dalawa ating guest, uunahin natin si Brad Tads Daily sa New Jersey business. Pero yung pangalawa, tungkol sa health, naku, maganda pag-usapan. Pareho. Anyway, makakatulong. Yung isa kasi, si Brad Tads, meron siyang parang inilalabas, parang kilala siya sa, vlogger siya. Uh-huh. Yung kanyang, para maging successful. Kumakalat na ngayon yan sa video. Pero tatanungin pa rin natin siya tungkol dyan. Pero bago niyan, yung good news naman para sa arangkada. Sir, ikaw na magsabi ng good news natin. Yung ating 2 oras na. Actually, next Saturday, we were still discussing it to finalize everything. Bago namin finalize, kasi sa Sabado, Sabado, 2 oras na po ang akap. Yes. At medyo yung arangkada, medyo ginawa namin akap na. So, 2 oras po yun. Alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. Nandito po kami. Sana wag kayo magsawa. At Okay, pakilang, mag-subscribe na po kayo sa amin. Siyempre, Every time mag-subscribe kayo. sa isang oras, lumalaki ang gastos natin. Lalo na 2 oras na. 2 oras Kaya na. nadodoble ng libo-libo ang gastos natin. Kaya tulungan nyo kami para mag-subscribe kayo para malaman natin yung natutulungan natin. Makaikot naman lahat-lahat yan. In return, yung mga tulong nyo, mas malaki ang malawak ang natutulungan ng AKAP. Yan. Malaking bagay po at 1 oras kami dati, ngayon 2 oras na. Meaning to say, we're going up. Yes, of course. So, siyempre, with Sir Kari, kaya talagang bagay siya sa higit na 2 oras, kaya talagang bisituate na 2 oras na tayo. Well, anyway, nandiyan na ata ating guest, si Brad Tads. Unahin natin. Mamaya na si Brad Rolly Atienza. Ay, wala pa. Parang nakita ka na kanina sa screen eh. O, pasok na kayo mga kapatid. Alam ko naka-standby na si Brad Rolly. Rolly muna. O sige, in case kung si Rolly muna, mamaya na si Brad Tads dahil nandiyan na rin si Brad Rolly. Yeah. Okay, pasok na natin. Ayan na, nakita na. Yan. The topic, sir, siya yung topic na tungkol sa health niya. Health, Yung autism. Autism, okay. Malaking tulong yan sa mga kabataan yan. Halos lahat ngayon na experience natin, na nakikita ko. Yung autism kasi medyo mahirap alagaan yan. Tama. Yeah, baka he might want to explain this. Yan. Sige, opening statement, Brad Rolly. Okay. So, good afternoon. Malinaw po ba ako? Malinaw. You're coming loud and clear, Brad Rolly. Okay. So, magandang hapon po sa inyo dalawa po. Kilala ka, anong chapter ka at yung mga bagay tungkol sa'yo. Iya. Para na rin. Ako po si Rolly Atienza, taga Los Baños. Ang chapter ko po sa SRB ay TETA 1979C. At ngayon po ay nag-associate member po ng ETA-TETA sa Letran. Sa ngayon po, naka-focus po ako doon
sa advocacy po natin ng actually autism, but sinasabi nga nila mas prefer daw positive na salita ay ang special needs para lang daw po ay involved. Mhm. So, yun po. So, may mga background na rin po ako para do sa, kung paano po ako nakapasok dito sa ganitong advocacy. Shall I continue na po? Sige lang, kwento mo sa amin. Okay. Ba't nagustuhan mo yung bagay na yan? Kasi very sensitive yung health issue na yan, di ba? Yung autism, Sir Kari. Sige, kwento mo. At mamaya magtatanong kami ni Sir Kari. Okay po. Meron po mga key problems po na nakita po natin sa sitwasyon right after ng pandemic. Doon talaga na-reveal na marami ang naging na-reveal na dami ng mga na autismo. And in fact, sinasabi nga natin masyadong madami at masyadong sensitibo ang usapin. Dahil po out of, kung meron po tayo 65,000 po, halimbawa, or 100, ay pipitong po ang ating mga trained na nag-handle, especially yung pong ating mga occupational therapies. So, marami din po na meron po din lack of professional training regarding po dyan. So, kumbaga, iilan talaga at insufficient po ang dami ng sumusuporta po dito. Like yun nga po, yung mga trainings at saka, mga trained personnel at saka yung mga advocates po. And it's nice din po na yun nga po, no, nabanggit nung last session, ano po natin, na programa, na ang ating mga kabrat from Metro Cebu ay meron na rin ganyang programa. Okay. So, a brief background po. Nagkakaroon din po ng mga awareness campaign. However, medyo kulang din po ang mga campaign para po dyan sa autismo. And hanggang year 2023, last year, ay puro po tayo awareness. And in fact, ngayon nga 2024, ang pinag-uusapan na po ay acceptability ng autismo. So, ibig sabihin, they belong. Kailangan na talaga silang mapasama socially dito po sa atin. Parang involvement na dapat, no? Correct. Yes. Ganun ba? Kaya, Sir Kari, ano sabihin po? Medyo tatanungin ko lang, saan ba nakuha yung expertise mo sa autism? Tama. Ako po ay nag-aaral po ng from Master in Business Administration. Nag-shift na rin po ako sa healthcare services. Meron ka bang years that you have experienced handling autistic child? Sa ngayon po, bali, meron na po akong almost 1 year na po na nag-handle ng therapy center or childcare center. Na part na rin po ng aking advocacy. And nag-aral din po ako sa Calamba Doctors College para dyan sa ganyang programa. Oh, how many years that? Ilang taon po yun? Ano naman po, mga 7 months na nakatutok po yan. Yung schooling na yun, which is package po yan from infant to elderly. So eksakto, nagigitnaan po natin ang childcare po. Pero nag-o-offer din ng test din yan? Again po, sir? Is it being offered by TESDA also? Yeah, actually, naging scholar po ako ng TESDA through Calamba Doctors College. So magaling. Sponsor ng TESDA para mag-aral niya sa Laguna. Yes. Marami pong programa. Pero, can you classify yourself now as an expert handling autistic child? Sa ngayon po, tawag po sa amin ay healthcare service provider. Yeah. Okay. That means to say, you will be assisting a real doctor handling autistic child.
Yes, iba-iba pong klase po yung nakaka-handle, but mostly yung iba po ngayong mga estudyante na na-handle natin ng mga bata ay puro galing din sa SPED. So kailangan talaga ng early, meron talagang intervention. Yeah, kasi you mentioned kanina, sorry, we might as well tell you and tell the public what you have done. Isang bagay na dapat nila malaman. Yung pag-training mo ba, and you were telling us kanina na magte-training ka ulit. You have to train people because out of 3,000, how many? You mentioned what, about 9 lang ata ang mayroong expert Buong Pilipinas. sa buong Pilipinas, sabi mo? Ang training po kasi ay by program po yan eh. So, ang immediate concern natin po ngayon, habang walang mga ganyan trainings, we can be part ng assistance. Say for example, may suporta po mga organization, like especially tayo, yan ang ating tinitignan programa. And we can do some partnership do sa Department of Health, sa DSWD, para makapag-assist tayo ng papunta sa kanila. So it's a partnership, and we will be like building a gap between between the bridge, tayo magbi-bridge between the client, yung mga may bata, at saka doon sa DAOH or DSWD. And that can be done through yung pwede tayo magpa-accredit sa mga civil societies, so para protektado ang ating galaw, ang ating program. Brad Rolly, may tanong lang ako. Considering na nag-undergo ka ng sa TESDA, siyempre pag sinabi TESDA, may assessment examination dyan, di ba? Assessment, i-assess ka ng TESDA eh. Yung pa-assessment ba nila, equivalent ba yan ng accreditation na rin ng Society ng Awareness, yung sa Autism Society of the Philippines? Pareho na rin ba yan? Pag pumasa ka sa assessment ng TESDA? Different ano po yun, approach. Ang sa TESDA po kasi, NC or yung national certificate, yan po ay para ma-qualify ka as you are, na ikaw ay graduate. So parang lisensya. However, kung sa Autism Society Philippines, kailangan mag-member ka. Qualify ko lang siguro, Brad, Ronnie. Yan ata a medical doctor, specialty in OB-GYN, ang sa ulo, psychiatrist. Yung mangyayari sa handling autistic, yung katulad ng ginagawa niya ngayon, yung papananak sa kanayunan. Midwife. Yeah, parang midwife. In fact, ang midwife is being trained. Meron silang specialization. Handled by TESDA. Meron din sila. Ganun ba? In fact, ang DSWD, I think, is meron din. Galing ng ano At saka ng TESDA Department ngayon. of Health. The thing there is yung sinasabi ni Brad na pwede natin gawin. I-train natin yung mga brads natin. Pwede yun. The thing there, somebody should supervise us doing that. Tama. Supervise him handling these things. Kasi napakahirap Saka sensitive ba siya? mag-alaga ng autistic child. Right? Yeah. I have my experience with that because yung may pamilya siya sa wife ko. Talagang pero gumaling naman siya. Not necessarily. Magaling na siya. He can now talk. He can converse. Pero dati nung bata siya, talagang strength to your eye. Kasi hindi normal sila eh. Yun ang pinaka-ano kasi. Pero pagka magaling na nagtitraining, pero yung training o expertise nun talagang train yun. Hindi ko alam ang tawag na eh. Yung sa OB-GYN, sa doktor, talagang doktor. At saka yung sa midwife. Midwife, midwife, maraming midwife sa probinsya. Nagpapaanak yan. Hindi, because nobody's there for an OB-GYN just going to a barrio, mahirapan. Maganda yung idea ni Brad, pero
Yung sana, it has to be coordinated with the DSWD and the Department of Health. Kaya nga sabi ko, maganda yung idea niya. To train brads, sis, okay yun. Nakakikita pa yung mga brads and sis. Okay, basta mag-a-assist lang sila. Yeah. Not necessarily for them to handle it. Ang pwede ko yung sabihin, dapat ang DILG sumali na rin kasi yung mga barangay kasi Yung mga handle barangay. nila eh. Para lahat ng barangay maturuan, Brad Rolly, di ba? Oo, at kailangan sa nabanggit ko nga kahit makailan ang DILG meron ng bawat local government kasi meron silang medical center Tama. no, clinic center they call it. Kahit na sa barangay level na rin, meron na Barangay sila. level yun. But the thing there, sabi nga ni Brad, wala ka makikita ng expert sa pag-handling. Kaya nga maganda yung idea niya. The thing there, let's coordinate this with the DILG. Palagi ko may tutulong ka dahil yung kamag-anak ka nandun sa undersecretary. Undersecretary Balbusina. Pwede natin kausapin tungkol Kapitan dyan. din ang DSWD and the Department of Health. Coordination yan para lalo na ang Department of Health, syempre. Yeah, Siya definitely. talaga ang kumbaga pinaka-main. para meron silang bawat ngayon puntahan ngayon, merong existing na tao doon na tumutulong. Okay, Brad Rolly, sige, patuloy lang. Yung mga tanong din kanina ni Sir Kari, yung tungkol sa, yung paano masabi na ready ka na sa para yung umano ka sa sa pagtuturo sa ibang mga barangay, chapter, mga ganon. Okay. Ang isang easiest way na para maging protektado tayo at juridical entry, legit ang pasok natin, ay kailangan talaga tayo ay magpa-accredit sa civil society organization. Okay. Para ang ating fraternity ay That's a legal protected. political person. Okay, walang problema. But we have to be registered, of course. Hindi lang maraming coordination. Maraming steps, no? Pero nag-start na siya. Yeah. Sa ngayon po, ang Los Baños, lalo yung sa Los Baños LFS SRB Apo, ay nakapagpa-accredit na kami sa CSO. At part na rin po kami ng Municipal Health Board. And magpaplano na rin na mag-conduct ng MOA signing para sa ganyang mga programa. So, ang legit ang dating natin at the same time, hindi tayo, nagiging problema natin dyan yung parati tayong nahuhuyo, sino ka? Ano bang ginagawa nyo? So, anytime pwedeng patigilin yung ginagawang serbisyo. But this time, dahil tayo ay legit at accredited, so, ang kilos natin ay mas magagawa natin ng maayos, lalo-lalo na yung mga programa at mga pinlano. Okay. So, para makapasok naman tayo dito sa mga barangay, sa community, totoo po yan na lagi tayo naka-community base. But we have to makipag-coordinate din tayo dapat sa mga barangay health workers para hindi naman sila natatapakan kung ano man ang existing project nila. So, we can do yung mga project proposals na simplified project proposals intended for that project. So, mas madali tayo makakapag-undergo, especially ng mga training. Medyo ang binabanggit mo, parang directly ang mga brads natin, after you train them, directly sa mga kabataan, yung mga autistic. Pero hindi ganun eh. Yung mga na i-prepare niya will only be assisting a real expert. Hindi pwede mag-assist lang. Mag-assist lang muna. Pero mayroon na silang alam. But that they cannot possibly say, I'm expert handling this, I can handle it. No. I see. Mahirap yun. Pero sir, may Brad Rolly din, may isang pamilya na mayroong autistic na batang sa kanilang pamilya. Pwede bang kunyari na-train na nga yung mga Brad natin o sa isang community, pwedeng kumuha na doon para mag-supervise or sumilip doon sa pamilyang yun?
from time to time. Yeah, well, answering that, brother, in Sige, India, sir. dapat meron talagang nag-handle nun, doktor man o ano. Ah, Pero yung blood natin, na-train nila, nag-a-assist yun. sige. Wala man yung doktor na talagang expert, yung professional. Yung blood natin, naiintindihan doon na. Kasi nakakatakot na mag-handle ng Okay. gawawala minsan yung mga bata. Oo nga. Ako nga, sabi ko nga, meron akong kakilala nga, di ba, pag nag-ano siya, dumudumi, binabato niya. Kasi, kaya nga, yung anak niya yun Siyempre, anak niya, kaya kaya niya, natitiis niya. Pero hindi biro, di ba? Parang Yun nga, yung sa the commander ko, pamangkin niya They went abroad. Doon sa abroad, biruin mo. Kaya nga hindi biro Kaya nga sabi ko, pag maganda yung idea niya, kaya lang dapat sana guided by a real licensed doctor. Dahil minsan talaga ang mag-handle yan, talaga medical doctor. Pero yung sa kanya, pwede naman, okay, pero it has to be supervised by a real doctor. Pero pwede yan. Marami, yung pamangkin nga nun, nag-hire sila, pero lang, he was trained by TESDA. Marunong siya. Babae, marunong. Puntay siya. Kaya akala nga namin nurse sabi pa, nurse ba? I'm not, sabi niya. Pero nag-train po ako. Ganun. Sabi ko, that's good. Dahil yung bata, nakakausap na namin. Talaga, na-improve na, no? Laki improvement. Basta may nag-handle lang. So, ganun ba yun, Brad Rolly? Pag talagang expert ang ma-handle, talagang babago yung mga autistic child? True. Kasi po yan, the only thing na kailangan mangyari o ma-solve, o para ma-solve, dapat lang naman ipakinggan lang naman natin yung bata. Ano ba talaga ang gusto niya? So, kung hindi tayo trained, hindi natin mapapasok yung kanyang gusto mangyari. So, ang intention natin dito ay, yun nga, yung sinasabi kong tender loving care. Para ma-feel niya. Pero hindi biro. Kasi pag nagkamali ka ng approach, ay mas nagiging worse. Kakala natin na eto na. But minsan, it will took pacing para maayos natin ang bata. Okay. With regards naman po doon sa sinasabi natin na sa community, o papayagan ka ba kung tayo ay na-train na, nasa pa rin yun ng mga barangay health workers at saka ng doktor kung papayagan ka. So that is why meron mga intervention centers na private na pinahayaan na makatulong or mag-assist yung mga trained. Ngayon po, yun naman do sa first kaninang question po pala ni Sir Karen, ni Brad. Sa inyo pala po, yung bata, kung merong sitwasyon sa isang pamilya, ang kailangan kasing programa dito ay yung continuity. Say for example, dinala sa intervention ng bata, may kasama yung caregiver, hindi pwedeng iwan. Okay. Si caregiver, tinetrain din. Yun po yung ginagawa naming approach ngayon. Tinetrain din. At pag uwi ni caregiver, meron din siyang care plan na ipapakita doon sa pamilya na dapat sundin. So, in effect, may continuity. Walang putol. Walang putol. Na-train sa intervention center, na-train yung caregiver, proper handling. At the same time, yung pamilya po ay naiakanda din nila kung paano nila iti-treat or anong approach ang gagawin doon sa kanilang sa client or doon sa bata. May tanong na ako, Sir Karen Dared. Yung na-experience nyo sa kamag-anak mo, ay yung babae mo, yung kala nyo nga nurse, stay in siya or... Minsan stay in siya. Ganun ba? Kaya kailangan talaga dito. Kasi yung mga bata, minsan, pneumonia. Malikot na. Medyo talagang babantay mo talaga. Pero okay naman, pagka-train na siya, alam niya na yun ang maganda doon. Ito nga, yung bata nga, sabi ko, nakadiretso na sa fridge, like water.
Water. Ang galing na, ang galing. Nasa training nila yan. Alam ko naman siguro sa expertise niya. Siguro. Sunod na yan. And I'd advise you, Brad, kung pwede sana, yung i-materialize yung coordination with Doon na tayo. Sige, sir, doon na tayo. Department of Health. And, Sa para talagang makakilala ngayon ng arangkada. Akap. Akap at saka mga Brad sa Sir, SRB. masasanay ka. Including 2 hours na tayo Yeah. next week. Dapat, nandiyan ka na. It will be easy. Kaya nga. Ito Kaya- exposure na itong ginagawa natin ngayon para malaman na there is an existing group now, your group, that can handle or train new incoming, what you call it, yun, pwede na kami magpa-train o At saka sir, hindi Bradley, hindi biro itong issue na to kasi siyempre mahal sa buhay natin, yeah. di ba? Tao Yeah. yan mahal natin sa buhay kapamilya natin kung may ganun. Gusto natin siyempre kasi tayo normal na pagkilos natin, gusto natin maging ganun din siya, di ba? Kaya talagang Correct. gugulo tayo ng panahon, pera para mapatay siya sa atin. And sa totoo lang po, mahal ang pamilya pero mahal din ang bayad per hour doon sa mga caregivers. Paano kung walang pera? Experience mo Kung sir, walang pera. Bayad talaga. Kaya lang problema, kaya nga sinasabi ni Brad na baka yung mga Brad magbigay ng discount. tama. Dahil talagang napakamahal niyan, Brad. Napakamahal niyan. Kaya ang pwedeng gawing pwedeng approach or strategy natin, tama po yan doon sa barangay affairs, no? Kunin natin yung inventory ng ilan ba talaga intervention center sa bawat area na to. Then, tama yun na nagpa-credit tayo sa CSO para mabigyan tayo ng data. Then, suporta natin at we can do partnership para sa assistance na okay, rekomendado namin to, ito yung aming na-screen, dadali po namin dito. So, ibig sabihin, doon yun na yung worker na tayo, para tayong barangay health workers na yan na may inventory, dadali natin dito. Ito po ay through the partnership of our fraternity na kailangan i-entertain to. Tama naman. Sige sir, Brad Rolly, ibigay mo rin sa amin yung contact number mo, no? Kung parang sa ganun yung mga kababayan natin nagkataon sa kakapid ng kanilang mga talapitan nagustuhan nila yung topic din meron silang mahal sa buhay na yun na ganyan ang experience. Ganyan ang sitwasyon. Gusto kang nilang kontakin kahit ng ating mga chapter. Siyempre, sinabi mo na pwede silang sumali. Anong kukontakin nila sa iyo? Iwan ko po yung aking cellphone or through my account, yung aking FB account. Kasi pwede nilang ulit-ulitin to sa programa Right. sa YouTube Yeah. at sa Facebook. Okay. So, yung aking cellphone number po ay 0991-787-3986. 0991-787-3986. At ang aking Facebook po ay yung Rolly Atienza. So, 24 hours po yun na binubuksan ko kasi gawa nga ng mga ganyang, yung mga kailangan mga responde. And hindi ko rin pala nabanggit, ay part din po ako ng I'm an EMT, Emergency Medical Technician, at nagre-responde din po ako sa mga ganyang biglaan na insidente. Dumating nga pala si Brad Edison Bolosa nandito. Sige, pabati mo si Brad Edison. Brad. Hello, Brad Edison. Yan. Yeah. May business kami ni na ngayon Akala nga namin magkasama kami ngayon sa interview. Yan, happy kasi natin natin muna sa issue ng autism. Sa mga services nyo dyan, Brad Edison. Actually, in-endorse na ni Brad Rolly sa LPC. Ginagawa na namin ngayon yung programa na yan.
nagsimula sa LB, ngayon nasa Kabuyaw na po kami. Kausap na namin ng DILG. May schedule na rin po kami sa Health Department para sa seminar na gagawin namin para sa programa na po. Okay. Sir Kari. Hindi, actually, ano yan eh. It's a group, within the group. Yung gagawin. Tama yun, okay yun. Para, kumbaga sa yung ating Cebu, they have their own group now. And it will be assisted by SRB hierarchy. Kaya. Ganon din sila. Kanya-kanya ngayon yan. Maganda yan. Maganda. Si Brad Rolly nga na-inspired siya yung nag-guest natin yung mga sa Metro Cebu eh. Yeah. Kaya, kaya nakita niya na related. Oo. Yun nga. Maganda nga, Brad, Noli, if you could possibly subscribe dito sa AKAP para madali makita ngayon. Madali namin, pag may reference ba, we can check it out and give it to the asking public. Yes. Bago ko pala malimutan. Ang isang strategy din pala na ginawa namin, yung sa ETA Theta, sa APO, ETA Theta chapter sa Letran, ay nakipagano na rin kami. May MOA signing with Autism Society Philippines, Laguna chapter. So meron na naging clause doon at nagkaroon na kami ng MOA signing last July. Yan, it's good. Oh, maganda yan. If we could possibly, yun nga, sabi ko nga, the National Council now, yung headed by Aye, and of course the Scout SRB Incorporated, Norman kay Lasarte. Norman Lasarte, may sama-sama yan. Tama. We can easily identify now, ito para dito, ito para dito. Dapat meron na talaga Oo. tayong mga ganyang ano na eh. No? In fact, can I encourage them to submit to us picture para dun sa... Oo. Siya nga pala, mag-submit kayo din, Brad Rolly. Oo. Yung aming gagawing magazine na i-release namin sa anibersaryo ng AKAP sa February 10 yan. We're requesting Picture. provincial councils, yung mga chapters, to submit to us yung mga pictures nila, kung sino mga members sila. Yan, sa inyo, malaking bagay yan. Mag-submit kayo. Who are the members of your group? Tama. Then we will include that in our libro, yung libro na ginagawa, di ba? Kaya marami nang nagsabit actually, Sir Kari, nakalimutan ko lang, AKAP Magazine ata ang titles dun sa sa group chat. Isaglit niya doon at tatanggapin niya ni Brad Jojo Kiawit, ang producer ng AKAP. Jojo Kiawit. Yan ang kanyang pet project. Ayusin natin, Brad. Sayang yan. Ito malaking bagay yan. Malaking bagay yan. Although malaking trabaho yan, pero I know you can make it. I know you can make it. Tama. May idea ka na kagad eh. You're trying to project something. Ano nga? So, kailangan manawagan na tayo. Mananawagan na sa lahat ng chapters, lalo din sa mga barangay, yung involvement ng mga barangay affairs, yan. So, swak na swak yan. Yeah. Ano mo na, ikaw na mag, this is, sa YouTube to, lahat to, pati sa radyo. You can mention that now. YouTube channel. Sabihin mo. Okay. So, ang massive approach na pwedeng gawin natin ngayon ay magpa-accredit ang mga bawat chapter sa civil society organization. And kung talagang gusto natin ng health projects program, ay piliin natin ang health board. Under the DILG naman yon. And yun, nananawagan din tayo sa lahat ng chapters na baka po pwede, baka kuha na tayo ng mga inventory ng lahat ng mga intervention centers para sa ganun makapa-move na rin tayo, makita tayo ng ating municipality and barangay na tayo nakatugon tayo sa ganung specific na programa na seryoso na isinasagawa, na dapat isagawa dahil nga lang sa kakulangan ng tao, ng mga, yung mag-therapies. Dapat i-train, yung mga dapat i-train pa, no? Yeah, so dapat gagalaw na tayo. So, isang ito hindi naman immediate but
seryoso na kailangan ito. Yeah, yun nga sinasabi ko, hindi biglaan to. At maraming proseso to. Nasisilip yan ni Sir Carrie dahil sa experience niya. Alam mo, nung araw pa yan, humawak sa ng youth, yung 70s, ng national government kaya alam niya yung paano pagkilos, paggalaw sa mga bagay na yan. Okay, maraming salamat, Brad Rolly, at siyempre, may part 2 pa rin yung usapin na ito dahil mahalaga yan Mahalaga para sa ating mga kababayan. Meron nagpapa-shoutout Silang. Pagpapalihin ko. Yun daw, nagpapa-shoutout yung Laguna Provincial Council ng SRB at saka daw sa kapatid ko si Renel, si John Puruntong, apo ng Eta Theta ka-chapter, no? Yeah, at saka siyempre, Eta Theta chapter. And yun, Los Baños, LFS sa Apo SRB yan. So yun, mabuhay daw po, mabuhay. Yeah. Okay, maraming salamat, Brad Rolly. At kay Brad Edison, sumilip kanina. Ito ba, dito ba siya? Okay, so next, again, maimbitahan natin sila ulit para palagi ko may mga steps na nagawa na. So, Kaya nga. training our brothers and sisters. Okay. Speaking nga pala of health and wellness, gusto kong ito padala to ni Brad Polly. Ang kanilang barangay, gagawin sa Barangay Addition Hills sa Block 22 Covered Court, Mandaluyong City, sa November 30, sa next Saturday. Yan, kasama dyan ng kanyang si Lady Dr. Sunshine Cañete at ang kanilang tropa. Yan. Meron din mga autistic doon? Meron ba? Iba yan. Mandaluyong yan. Hindi ako makapagsalita. Meron ba isa? Yung sa Cebu. Yung connect na natin sila. sinasabi niya SRB Tiger City. Yan. Tiger City. Sabi niya SRB Tiger City. Walang. Isa lang Oo, SRB ikaw sa naman, Brad Polly. Wala nang iba. Huwag niyong ibahin. Ito isa lang dyan. Ganun ba? Na-mention nga ni Brad Rolly yung... Ayan, sir, hindi ako nag-invento. Ayan. Yeah. Pero the thing there, katulad sa Laguna, sinabi niya, Provincial Council ng Laguna, include na rin yung San Pablo. Magkaisa-isa dyan. At ngayon, we're just trying to fix everything. Tapos magkaroon ng problema niya. Sabi na mayroong tiger. Oo nga. He's putting me on the spot Ayusin natin ang organization para makatulong tayo sa bayan. Yan ang importante. At meron Kaya silang may tiger, kandidato baka susunod, maging Leon na yan di ba? Wag naman sana. SRB lang. SRB lang. At saka kung city naman, Mandaluyong City. Ako'y hapon na ako, masunpa ako. SRB ganda. pa. Tama. The things, there are things that we have to handle properly. Huwag tayo magkahiwalay-hiwalay, magka-isa-isa. At malaking tulong yan sa bayan natin. Okay, Brad, Rolly. See you again. Yes. You'll be inviting them again. At yes, Brad Tads. Available na ba si Brad Tads? Wala pa. Kasi madaling araw, sir, doon alas 4 na madaling araw sa Amerika. Kasi nasa New Jersey siya. Baka mababa. Anyway, marami din tayo pag-usapan. Sige. Okay. Thank you. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarap ang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito kaunlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming giliw, kapatirang may tindig. Istasyon na pang diin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo
ng bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala. Sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan. Basta imbitado ka, matik na kahandayan. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan. Busilang ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarapang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada-kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Okay. Okay, balik tayo sa studio. Yung reminder sa mga ating tagapanood, yung masugid na tagapanood ng AKAP. Nakakap. 2 oras na kami next Saturday yan. At Subscribe kayo, lagi na. mag-subscribe kayo, at Oo, dahil magkatulong-tulong tayo. Magastos to dahil yung pa lang kung ilang libo na, susunod na Sabado, doble. Kung nagbabayad kami ng ilang libo, doble pa yan. Kaya Yeah, sana- we will do something about that. Yeah. Si Brad Dominic na, nasa marketing siya. Siya tama. requesting sponsors. Oh. Mga kaibigan niyang mga sa Malaki. Chinese community, Oo. mga Saka, mayayaman yan. Makita natin talaga na, bino mo, 1 oras, ngayon 2 oras. na. Alam mo, sir, sa amin, nung sa ibang stasyon ko, mayroong Chinese doon, nagpo-program. Wala na halos sinasabi, binabasa totoo to. Kasi, contact niya mayayaman mga Taipan talaga Yung negosyo binabasa niya, halos basahin niya buong program 1 oras Totoo, sa dami. Naubos dun sa Wala na nga commercial. siya nasasabi. Oo. Ganun, dahil siyempre, talagang, ang gawa nun. Magandang hapon po. Tapos basa na Salamat po. basa na lahat ng negosyo. Ganun. Maganda yan, maganda yan. Totoo yan. Sana magkaroon tayo kahit sa Sana 30 ganun din. minutos man lang. Sa 2 oras. Yeah. Kaya we're asking, we're appealing na dapat sana i-subscribe nyo kami para matapos na makakatulong kami sa inyo. Yeah. May papublish natin lahat ng gusto nyo. Maraming tulong at magtutulungan tayo. At siyempre, yung mga politiko, yun nga ang gusto ko rin sabihin habang inaantay natin. Brad Tads, pasok ka lang Ayan, okay daw, Hindi, tol. okay na siya. Hindi, Okay. nagbasa. Anytime papasok si Brad Tads daily. Yung nga gusto ko sabihin, yung pag-invite pa rin natin ng mga politiko na tutulungan natin, wag na kayo sa mga celebrity kasi napatunayan sa Amerika, sinuportahan ng mga sikat na mga superstar, mga rockstar, mga John Bon Jovi, Barbara Streisand, lahat ng mga superstar. Si Harris, yung kumakandida ng kalaban ni Trump. And yet, si Trump, wala masyadong, hindi siya umasa sa mga artista. And yet, ang laki ng lamang ni Trump sa election na nakatatapos lamang noong November 5. Diyan pinapakita yung mga senator, yung mga politiko natin na gumagastos ng malaki endorsement. Magpa-endorse na lang kayo sa AKAP. Hindi, totoo lang. Kasi at least magiging maganda ang aming pagbi-build up sa inyo. Totoo lang. Totoo lang. Totoo lang tayo. With- Totoo lang. Sir Carry around, ilang taon yan sa government, kaya alam niya yung galaw ng government. Tayo naman, naging comentarist tayo ng presidente ng Pilipinas dati. Very imaginative din ang ating mind. Perty lang mind natin. Kaya alam natin makakatulong tayo sa mga politiko na ating... Siyempre, pipiliin din natin, hindi basta-basta. 6 nga, sabi ko sa iyo, brother. Oo nga. 6 lang. Ang Speaking- SRB, 12 kandidato Alam mo, sir, speak... 6 lang dapat. Ganun. pipiliin Hindi yung natin. binabanggit mo number 7. Yung number 7. Alam mo, sa probinsya, Oo. nababasa ko yung mga yung mga poster niya. Minsan sinasabi niya son of Pangasinenses. Yung gano'n. Tapos Ako, ang dami tapos sinasabi pa 93%. Ewan ko kung saan sa 93%. Baka naman sabihin niya, anak din siya ng mga tiga Mindoro. Ang dami niya. Anyway, alam mo, may lumapit siya. I have to say this Si attorney, yung Bringas, attorney Doy Bringas, he has talked to fiscal, Rabi Solis. Mhm. And they were asking me, Brad, mukha atang hindi nakakalimutan mo banggitin si Abalos. Aba, sabi ko, hindi ko nakakalimutan yun. Parati ko sinasabi, siya ikapito.
Talagang dapat yun. Hindi ba? Sinasabi ko sa Baka kanya, ibig Brad. niya sabihin, sir, banggitin mo na mas mababang numero naman. Kasi number 1 ang number niya, I think number 1 ang number niya sa senatorial list. Doon sa listahan ng ng mga senatorial candidate. senatorial yung kay Bongbong. Kay Hindi, Bong. lahat, sir. Lahat. Siyang number one siya. 1 noon. Oo. Kasi Siya inindo sa number 1. number 1 na nakalagay Doon niya. sa ticket ni Oo, Bongbong. pero sa iyo, sir, number 7 siya sa akin. Da- number 7 siya sa dapat akin. baguhin yung poster. Kaya kahit na kaibigan ko si Bongbong, at kaibigan ko si Aimee, sa akin, katulad ni Aimee, Madam, number 1 sa Mi iyo. Aimes. We call you Mi Aimes eh. Sana ayusin mo. Sabi, number 14 ka raw. No, we will make you as number 3 o number 1. Oo. Kaya nga, I cannot possibly say si Aimee number 1. Saan pupunta yung, yung tiga Mandaluyong? Dapat ayusin natin. Kaya, reserve sa kanya yung number 7. Na-focus ka dyan, Brad. Hindi, yung ating guest, inaano ko. Yeah, okay. Okay na siya. Nagising na siya kahit na madaling araw dun sa Amerika, sa New Amerika, Jersey. it's 4 Kasi o'clock. importante din yung sasabihin niya. At the same time, tatanungin natin siya kasi meron siyang video paano maging matagumpay sa buhay. Kaya magandang pag-usapan Ang din natin. inaabangan ko, Brad, yung yung tiga-Italy, magtatayo ng pizza parlor Ay, dito. in fact, dito na yung poster Oo, niya, isasend sabihin ko mo sa sa iyo. kanya. Maganda yan. Yung magandang Tingnan ko nga yung ano niya. i-establish natin. Guest natin sa susunod na araw. At syempre, gusto ko sabihin na ang guest natin, yung very successful sa Italy ngayon, yung Brad na yon. At si Brad Aguda yun eh. Oo. Nabanggit ko na, wala na masasabi si Atty. Rigas at saka si Piskal. Nabanggit ko na. Sinasabi ko, hindi ko pwedeng pabayaan si Abalos. Tsaka yung Si Benhar Abalos. isa sa mataas din na dito sa opisina na to, si Ma'am Elsa, pinadala niya yung ng arangkada mismo. Ayan, kay Ma'am Elsa yan. Kaya Ma'am, thank you. Thank you. Maraming salamat po. Napapakinggan na rin kami. Oo, Brad, pasok ka. 10 minutes na lang tayo. O nga pala, Yeah. Sir Kari, gusto ko sabihin, ito, mahalaga to. Dahil magpapasko na, alam mo yung kaibigan ko, sasakay siya ng jeep. Kung paano yung bag niya nahiwa ng nakuha yung 2 cellphone niya kasi nasa maliit na pouch. Ang galing lumalabas yung mga mandurugas ngayon sa Recto. Kaya nga dapat yung Station 3 ng Recto, yung Police Station 3 dyan, lagyan nyo ng ilaw ng command post dyan sa Avenida Recto, yung dating Chowking. Kalat na daw yung mga magnanakaw dyan, yung mga sir. Siyempre magpapasko, kaya warning to sa mga kababayan natin, mag-ingat kayo, huwag kayo magsusuot ng mga alahas nyo. Talagang iba na nga iba panahon ngayon. Oo, may baka dyan dilukutan ka na. Tapos nakita ng peke yung ginisip mo, baka kain sa yun. May kwento na totoo ba yun? Oo. Kaya ngayon, ibahin natin. Maghandaan na kayo, wag na kayo magsuot. Peke yung wag na kayo magsuot. Yun ang lesson. At baka maisahan kayo. Nako, hindi ka tulad ng Sir Kari, pag nagsuot ng lahat ng mga talagang totoo yan eh. Pag sinusuot ko yan pag may okasyon. Huwag na mong susutin yung Rolex mo Yung Rolex mo yan, hindi pang, kung sa bagay may sasakyan ka eh. Hindi ka naman nagkukumute. Hindi naman tayo sinushoot lang natin yan kung may okasyon. Kung may okasyon sa bagay. Tawagin mo na si Brad at baka masasayang oras niya. Sige sir. I-wave ko na in favor of him. Yung good manners and right conduct. I-wave para sa kanya na, para matapos na niya. Ipa-publish niya o i-advertise niya. Ayan, sabi ko nga, pasok na siya using StreamYard eh. Oo. Hindi, sige. 10 minutes na, sabihin ko nga eh. Pero 8 ulitin minutes mo na yung lang. sa Recto. Yeah. Recto yung pulis doon. Kayo naman yung Station 3. mahirap yan. At yung Station 3 ba yan? Ng Manila Police Station. Oo nga dapat may establish din natin yung connection natin sa kanila para mapagsabihan natin sila. May guide natin sila kung saan yung pinakamaraming
Magnanakaw, mandurukot dyan. Kaya nga. Oo. Ayan, nakapasok na pala. Okay. Sige, pasok na. Pasok. Ay, yes, yan, buti na lang. Bro, magandang umaga. Ako gusto niya hapon dyan sa Amerika inyo. kasi kaya Oo. napilitan gumising ka ng sarap ng tulog. Opo, bro. Actually, election din kasi ngayon ng Kwande, ng ating RD. Brad Kari, magandang hapon po dyan Yeah. sa inyo. Magandang Opo. hapon at magandang umaga dyan. Opo, Hapon alas siya, 2:53 ng umaga sa akin. Pasensya na po kayo, Alas Brad 3, Kari. alas 4 ya. Nasa East Coast kasi ako, Brad Kari. Opo. Yeah. Okay, timing yung business, Brad Touch, dahil nga yung may kinalaman. Sige, umpisa mo na. Meron na tayong na lang 7 minutes. Umpisa mo. Opo. Magandang umaga, magandang hapon lahat dyan sa ating mga kababayan. Babati muna ako, Brother Ronald, Brad Kari. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Pasensyaan niyo po ako na napakuha na aking tulog. Alanganin talaga sa oras po dito. Pero Sarapan ng ganun tulog naman, ayan, eh. dito na po tayo. Opo, malaking karangalan po ito, Brother Ronald. Ito na imbitahan dito sa DWBL 1242 kHz ng ating Radio AM. Brad, ako si Touch Daily. Ako si Henry Tadena. Actually, ang aking full name. Nandito ako ngayon sa East Coast. Nagkuhan tayo. Kumbaga sa English, looking for greener pasture. Opo. Ako po ay isang member ng Alpha Phi Omega. Batch 96 po ako, Brad Kari. Sa Yeah. Zeta Omicron po sa Iloilo. Ako rin yung nag-organize ng ating Zeta Omicron Alumni Association. After nag-organize kami ng Apo Trece Martires Alumni Association sa Cavite naman. Pareho naman sila na-recognize na. Opo, sa ating Alumni Association. Ngayon, Brad Ronald, ito nga, gusto kong ma-share na rin kasi karon din ang ating purpose ngayon dito para to inspire other Brads sa hanap buhay. Kasi Brad Kari, grabe ang hirap namin. Ang tatay ko, panday. Ang nanay ko ay housewife lang naman, siyempre, wala, kahit siguro ultimo high school. Pero nandiyan ka naman eh. Pag igihan mo, bro. Opo. Pag igihan mo. Nagkuhan ako, bro. Parang nasabi ko talaga na sana ang kahirapan matapos sa aking generation. Sa susunod kong generation ay matamasa naman nila ang Always simula light ng buhay. at the end of the tunnel. Ito yan. Opo, bro. Grabe, bro. Noong elementary ako, ultimo chinilas, pasa-pasa kami ng aking tatlo kami magkakapatid. Ako yung youngest. Kasi kumupanday, kung may trabaho, may income. Kung wala, wala din. Pero ang trabaho ng panday, ang income, ay sapat lang sa kuha namin, sa food, minsan sa clothing at saka shelter. Basic requirements ng isang human being to live. Yung aming shelter ay binigay lang ng kapatid ng aking father. Tapos yung clothing naman, pasapasa na. Ngayon bro, nagkaroon tayo ng tsansa na makapag-aral. Nagkaroon tayo ng scholarship sa Department of Science and Technology. Kaya ako nakapagtapos sa aking engineering sa Iloilo bro. Doon din ako nag-apo. Pagkatapos ko mag-engineer, kala ko gaganda na buhay. Nagtrabaho ako sa isang company bro, malaki, multinational company. Grabe, mas lalong mahirap kasi doon ko nadanasan nung nag-asawa na ako, ultimo diaper, napakahirap. Sabi ko, engineer ako, ba't naghihirap ang buhay ko? yung trigger na yon ng misery, sabi nga nila, ang mother of all invention is misery. Kapag Brad Kari, kapag napakahirap na ng buhay, mapapaisip ka ng paraan talaga kung paano mo siya talaga isusurvive. Yun ang kagandahan ng kagandahan ng beauty ng buhay, ng life dito sa mundong ibabaw. Pag mayroon tayong challenges, it's either you become broken or you make it. So you have to choose between those two. So Brad Ronald, I choose to make it. Ginawa ko, Brad, habang ako'y nagtatrabaho, nag-set up ako ng repair company, Repair, nagtatanggap ako ng mga repair. Repair 'yun ng mga server kasi nasa electronics world tayo, bro.
nagtatanggap tayo ng mga electronics repair, no? So sa company based din, no? Mayroon kaming mga sinasubcontract na mga services sa isang company. Single proprietorship lang yun nagsimula, bro, diyan sa Pampanga. Ako lang din ang gumagawa. All at the same time, umaga, tatrabaho tayo sa company. Ngayon, paggabi, nare-receive ko yung mga repair. Saglit lang tol, mga replace ng socket, any electronics repair, no? Pero mga server siya. Ang maganda lang kasi magandang bigayan. For example, noon, naswerte kami dahil isang server, ang repair noon, umabot na kami ng 20,000 bro, isang server. So, yun ang bumuhay sa amin. Siguro sa isang server, nakakatanggap kami ng 6 hanggang 10 isang buwan. Ngayon, nakatulong yun, nakaset up ako ng small capital. Dumating ito ngayong 2018 bro, itong alam yung swerte na sinasabi na nakapunta ako ng China, nakapag-connect ako doon sa mga Chinese. So sabi ko, opportunity ito. Kasi may mga factory sila tol, damit, sapatos, kahit anong mga factory, maliliit lamang. Sabi ko, dalhin ko kaya itong negosyo na to sa Pilipinas. At the time, hindi pa sikat ang Lazada, pero may Lazada na. So, una namin binenta tol sa Lazada, face mask. Face mask, walang bumibili. Isang box nun, 50, isang box. Yung maliit na box, ilan ang laman yun? 100 pesos yata laman nun at the time. 50 pesos, nabibili ko siya ng 30. So, binibenta ko sa mga factory. Nakakuha naman tayo ng mga order pero kaunti kasi ang daming competition. So what's your product now, Brad? Anong product mo yan? So you can mention it now. Oo, nung nagsimula tayo ganun. Ngayon nagsunod kami ng mga product na phone stand. Ito bro, pakita ko sa iyo. Meron kaming ganito. Ito rin ang naging main driver namin. Mga lagay nito ng phone at saka ng tablet. Oo. Sumikat yun. Pagdating ng 2020 bro, nagkaroon ng pandemic, doon tayo medyo sumikat dahil ang pandemic, ang tao hindi allowed bumili sa mga grocery. So yung sa Pilipinas, yun ang parang breakthrough ng online selling. Nagkaroon tayo ng malaking opportunity doon. Kaya nakapag-expand tayo ng ating business. Umabot ang aking employee noon tol ng mga 40 katao. Empleyado ko noon. Balot kami na balot. Kasi ang nature ng business ko na bro ngayon, currently, fulfillment center na ako ng Lazada at Shopee sa Pilipinas. Meron tayong warehouse. So ang ating business na siniserve is warehousing, inventory, and then packing ng parcel. Merong order ang si seller, meron lang tayong customer. Galing. Galing ha. Lazada. Lazada, Shopee. Ngayon, pumasok sa TikTok, ganun na, tatlo na sila. Riches talaga na istorya. Pero yung rags to riches mo, yung Lazada mo, sabihin mo sa kanila, ginagamit yung Lazada mo dito. Okay. Brad, Taj, wala na tayong ganong oras. Mag-part 2 tayo. Yeah. Interesado kami ni Sir Kari mapakinggan ng kabuuan. Kasi late kasi dumating, wala na time na actually, hindi. Wala, pasensya na po kayo, bro. Actually, ang we'll story do it ko, again. tuloy pa rin. Next Saturday, dalawang oras na tayo next Saturday. Kaya kahit sige. Maraming salamat. Siyempre, ito, sabihin ko muna, dala ko na. Maraming salamat, Brad Taj. Sa ngalan ng ating Brad producer. Kari, maraming salamat. Opo. Sa ngalan ng ating producer, Jojo Kiawit, sa ngalan ni Dominic, Sis Eunice, Sis Nibea, Sis Jackie, Sis Amire, Sis Analay. Ito po si Ronnie Akan. Yeah, this is Carla. Brad, you have to come back. You have to come and back. explain everything. Maraming salamat po. Ang explain ko naman, yung dito sa Amerika naman. Mag-subscribe po kayo at marinig yung explanation niya. At saka magandang istorya yan. No, Pakinggan nyo sa susunod pa rin si Brad Taj. Nako, istorya ng tagumpay yan. Maraming salamat. Thank you very much. Bro, maraming salamat. Good morning, good afternoon sa inyo lahat. Good morning sa akin. Arangkada kapag
kwentuhan. Walang